Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, bat virus na katulad umano ng COVID-19 natuklasan ng mga Chinese virologists. Asong iginapos sa tinadtad ng pana, viral. Animal rights advocates nais panagutin ng nagmalupit sa hayop. PNP, walang naitalang insidente ng karahasan sa naganap na anibersaryo ng EDSA People Power. PBBM, pinasinayaan ng pagbubukas ng Pasig River Phase 3 Project. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. National Women's Football Team, pinasinayaan ng pagbubukas ng FIFA Grade Football Pitch sa Pasay City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, natuklasan ng mga Chinese virologists ang isang bat virus na katulad umano ng COVID-19. Ayon kasi sa naturang virologist, may pagkakapareho ang naturang virus sa kung paano ito pumapasok sa cell ng isang tao. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag ang Department of Health ukol sa naturang virus. Ipinag-utos naman ng Department of Health sa mga ospital na tiyaking pinapatupad ang dengue fast lane kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso nito sa bansa. Sa pahayag ng DOH, lahat ng mga ospital ng pamahalaan at mga pasilidad ay inatasan ng muling paganahin ang fast lane upang matiyak ang mabilis at agarang paggamot sa mga hinihinalang kaso ng dengue. Samantalang libo-libong dengue kits na rin ang nakahandang ipamahagi ng DOH sa mga lokal na pamahalaan. Mabala sa ating mga manonood, sensitibo po ang ulat na ito. Isang aso sa Murcia, Negros Occidental ang karumal-dumal ang sinapit matapos ma-recover ang 5 Indian dart arrows o pana na nakabaon sa kanyang katawan. May bakas rin ng alambre sa leeg ng asong kinilalang si TikTok kung saan pinaniniwala ang iginapos muna ito bago ginawang target ng hindi pa kilalang suspect. Masakit umano sa kanyang amo na makita ang ginawang pagmamalupit sa kanyang alagang aso. Nang maipost sa social media, hustisya at tulong ang sigaw ng mga animal welfare groups upang makalikom ng pondo upang mapagamot si TikTok laban sa panganib ng tetanus infection. Nakalikom na ng pabuyang 235,000 pesos ang iba't ibang concerned groups sa sinumang makapagtuturo sa suspect na nanakit kay TikTok. Simula ikalawa ng Marso, asahan na ang karagdagang toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa ilalim ng bagong toll fee matrix, ang mga motoristang bumabiyahe sa loob ng open system ay may dagdag singil na 5 pesos para sa Class 1 vehicles, 13 pesos naman para sa Class 2 vehicles at 15 pesos para sa Class 3 vehicles. Habang 57 pesos hanggang 171 pesos naman ang dagdag singil para sa mga bumabiyahe sa buong NLEX mula Metro Manila hanggang Mabalacat City. Sang-ayon naman ang Department of Agriculture na magpatupad ng maximum suggested retail price sa sibuyas. Kaugnay pa rin ito ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Para sa detalye, narito ang ulat. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa sibuyas. Ito ay para maibsan ang pag-aray ng mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sang-ayon siya na magpatupad ng maximum SRP na suwestyon ng grupong Sinag. Aniya ay kukonsidera ito ng pamahalaan lalo na kung hindi pa rin bababa ang presyo kapag dumating na sa bansa ang mga inangkat na mga sibuyas. Pero ayon kay Laurel, sa kasalukuyan ay hindi pa naman umano gaano kataas ang presyo nito.
Aniya, base sa kanilang monitoring kahapon, 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo naglalaro ang presyo ng sibuyas. Habang sa mga talipapa naman ay 200 pesos naman kada kilo binebenta ito. Samantala, inaasahang darating na ngayong linggo ang inangkat na sibuyas ng pamahalaan. Matatandaang binatikos ito dahil ang pag-aangkat ay kasabay ng harvest season ng mga magsasaka. Pero depensa ng DA, kailangan din umano nilang isipin ang kapakanan ng mga consumer. Aniya, hindi naman umano bubunuin ng mga inangkat na produkto ang kabuwang inaasahang kulang na supply. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, aabot sa 34 na party list groups ang pinagpapaliwanag ng Commission on Elections o COMELEC matapos ang naging paglabag sa mga panuntunan sa pangangampanya. Kabilang sa paglabag ay ang pagkakabit ng kanilang mga campaign materials na may mga maling sukat, hindi environment-friendly at nasa maling lugar. Pinatatanggal ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang mga campaign materials na ito sa mga grupong lumabag na nasa inyong TV screens. Binibigyan ng COMELEC ang mga party list ng 3 araw na palugit upang aksyonan ito kung hindi ididiskwalipika ng COMELEC ang mga partidong ito. Tila naging mapayapa ang naging paggunita sa EDSA People Power nitong nagdaang linggo dahil walang naitalang major incidents ang PNP. Makibalita kay Daniza Lopez. Bagamat mayroong mga protesta ang naganap sa pagdiriwang ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, ay ibinahagi naman ng Philippine National Police o PNP na walang insidente ng karahasan ang naiulat nito. Kaya't pawang mapayapa ang naging pagdiriwang. Ayon sa PNP, sa pagpapakalat ng kapulisan sa mga estratehikong lugar sa bansa, ay naging epektibo ito sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng publiko. Nasa mahigit 51,000 rin kasi ng mga pulis ang ipinakalat dito, habang 8,700 pulis naman ang ipinakalat sa Metro Maynila. Itinalaga ang mga pulis na ito upang magbantay at umaksyon sa mga hindi inaasahang insidente. Nakatanggap naman ng papuri ang kapulisan mula sa hepe nito na si Police General Romel Francisco Marbil dahil sa patuloy na dedikasyong magsilbi sa bayan at panatilihing maayos ang lugar. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Malacanang pinabulaanan ang alegasyong magpapatupad ng martial law ang kasalukuyang administrasyon. DILG Secretary Remulla nais paimbestigahan ang pagdaan ng convoy ni PNP Chief Marbil sa EDSA busway. Mga maruruming salapi, kinakalawang na barya, dapat pa ring tanggapin at palitan ng mga bangko ayon sa BSP. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bukas na sa publiko ang Pasig River Urban Development Project Phase 3. Ito ay matapos pasinayaan itong Huwebes ng First Family at ilang government agency stakeholders ang pagbubukas ng proyekto. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Formal lang binuksan sa publiko nitong Huwebes ang Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Pasig River Urban Development Project Phase 3. Tampok sa naturang proyekto ang Fort Santiago River Walk sa Intramuros, Manila.
Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagsagawa ito ng inspeksyon kasama ng unang ginang na si Luis Araneta Marcos sa Maestranza Esplanade, isang dinisenyong pampublikong espasyo na nagpapataas ng accessibility at connectivity sa kahabaan ng Pasig Riverfront. Tampok dito ang shared pedestrian at bicycle pathway para sa ligtas na daanan ng mga naglalakad, nagjo-jogging, maging ng mga siklista. Samantala, ang PBBM project ay layong buhayin ang sigla ng makasaysayang Pasig River at gawing isang maunlad na hub para sa komersyo, turismo at koneksyon. Bukod dito ay layon din ng naturang proyekto na makapagbigay accessibility sa Intramuros dahil bukod sa main entrance gate sa Santa Clara Street ay maaari na ring makapasok ang mga turista sa Fort Santiago sa pamamagitan ng Postigo Nuestra Señora de Soledad River Gate nito. Samantala, ilan din sa mga umasiste sa kaganapan ay ang Interagency Council for the Pasig River Urban Development na pinamumunuan ng Department of Human Settlements and Urban Development. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Walang balak na magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara. Dahilan ng Malacanang, awkward umano na magmumula sa Pangulo ang aksyon, gayong may aligasyong siya umano ang nasa likod ng naturang impeachment. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nanindigan ng Malacanang na hindi magpapatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, awkward umano kung kay Marcos magmumula ang pagpapatawag nito. Ito umano ay dahil sa intriga na pinaghihinalaang si Marcos ang nasa likod ng naturang impeachment. Kaya naman ayon kay Castro, mas mabuting magmula sa Senado ang request na magpatawag ng special session. Matatanda ang sinabi ni Marcos na bukas siya na isagawa ito kung hihilingin ng Senado. Pero ang tugon dito ni Senate President Chis Escudero, dapat ay sa Pangulo umano magmula ang request na ito. Dagdag pa ni Escudero, kung hindi man matuloy ang special session, posibleng pagkatapos na ng State of the Nation Address o SONA, ito maisagawa. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, muling binanata ni dating Pangulong Duterte ang kasalukuyang administrasyon na ani ay magdedeklara muli ng martial law. Pinabulaanan naman ito ng Malacanang na isa na naman umano itong fake news. Para sa detalye, narito muli si Francis Riodique. Pabrika ng fake news. Ganito inilarawan ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kanyang pahayag sa isang rally sa Mandawi City nitong Sabado na susunod umano sa yapak ng kanyang ama, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, papunta kasi ang kasalukuyang administrasyon sa pagpapatupad ng martial law. Ayon sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, katawa-tawa at walang basihan ang pahayag ng dating Pangulo. Isa na naman umano itong budol na aniyay mula sa one-man fake news factory. Paggigiit niya, patuloy na igagalang ng administrasyon ang konstitusyon, rule of law at karapatan ng mamamayan. Dagdag pa niya, hindi umano nila gagayahin ang umano'y panggigipit ng nakaraang administrasyon sa buhay, kalayaan at ari-arian na hindi dumadaan sa due process. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag ang kampo ng dating Pangulo kaugnay sa naging tugon ng Malacanang sa naturang issue. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Planong italaga ng NCRPO ang mga kababaihang pulis sa lahat ng desk officer position para sa mas komportableng pag-ulat ng mga batang biktima, gayon din ng mga biktima ng pang-aabuso. Ang kaganapan alamin sa ulat ni Princess Castro. Nitong kamakailan ay inanunsyo ng National Capital Region Police Office o NCRPO na plano nitong magtalaga
ng mga babaeng opisyal sa mga pangunahing posisyon upang ipakita ang kanilang mga kasanayan sa pamumuno at mga tungkuling administratibo. Ang mga ito ay tatalaga sa kabuuan ng Civil Disturbance Management Contingents, Desk Operations at Elite Special Weapons and Tactics Teams. Ayon kay Acting NCRPO Director Brigadier General Anthony Aberin, hindi lamang mga kasanayan sa pamumuno ang kanilang ikinukonsidera, kundi pati na rin sa aspeto ng mas komportableng paglapit o mas mabilis na rapport building ng mga biktima. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng aksyon na ito ay matitiyak nila ang aksesibilidad na makapagbigay ng isang ligtas na lugar para sa mga kababaihan at mga bata, partikular ang mga biktima ng karahasan, kung saan malaki ang tsansa na mag-atubiling magsabi sila sa mga lalaking opisyal. Kaya naman diin ni Aberin, ang pamumuno ay hindi nababatay sa kasarian, bagkus sa pamamagitan ng kakayahang magbigay ng inspirasyon, makiramay at gumawa ng mga tamang desisyon. Samantala, 19% sa kabuuang bilang na 25,743 na puwersa ng NCRPO ay mga kababaihan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nais pa imbestigahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kontrobersyal na pagdaan ng convoy ni PNP Chief General Romel Marbil sa EDSA busway. Ito ay para makumpirma ang umano'y pang-aabuso sa otoridad sa naturang insidente. Narito ang ulat. Nilinaw ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi niya alam na gumamit ang convoy ni PNP Chief General Romel Marbil ng EDSA busway. Kaya naman pinagpapaliwanag ni Remulla si Marbil kaugnay ng paglabag sa paggamit ng naturang daan. Matatandaang naging viral ang pagsita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI sa convoy ni Marbil. Paliwanag ng nasita, mayroon umanong kailangang daluhang emergency meeting ang Chief PNP sa Camp Crame. Kinumpirma ni Remulla ang naturang emergency meeting, ngunit paggigiit niya, hindi siya nagbigay ng instructions na lumabag sa batas trapiko para makadalo. Sinabi ng nasitang pulis na kasama umano nila ang PNP chief. Pero sa mga nakaraang interview, hindi kinumpirma at hindi rin itinanggi ni Marbil ang naturang mga alegasyon, pero paliwanag niya, kailangang dumalo ng mga high-rank officials sa emergency meeting ng DILG. Depensa pa niya, mayroon umanong guidelines ang DOTR na maaaring gamitin ng pulis ang bus lane sa panahon ng emergency. Hindi rin aniya nagustuhan ni Marbil ang pagsisiwalat sa publiko ng license plates ng mga naturang sasakyan. Hindi na isyuhan kaagad ng tiket ang nasita nang umalis ito, ngunit bumalik naman ito para kunin ang violation ticket. Francis Ryudike, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inaabisuhan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga bangko sa bansa na karapat-dapat pa rin nilang tanggapin ang mga unfit at mutilated na pera mula sa publiko. Dagdag pa ng BSP, libre ang pagpapalit ng pera sa bangko sakaling mayroon kayong mga perang kalawangin at sira-sira na. Alinsunod sa BSP Circular No. 829 Series of 2014 at Manual of Regulations for Banks, obligasyon ng mga bangko na iproseso ng maingat at palitan ng mga nasirang pera. Ang mga tinutukoy na unfit at mutilated na pera ay ang mga salaping marumi, may mantsa, kupas na o may mga sulat. Gayun din sa mga bariyang butas-butas, nasunog, baluktot at kinakalawang na. Ang mga ito ay legal at dapat pa ring tanggapin ng mga bangko sa bansa. Balitang sports, tampok ang homecoming match ng National Women's Football Team sa pagbubukas ng bagong FIFA-grade MOA football pitch sa Pasay City nitong kamakailan.
Kasama sa mga nagpasinaya ng seremonya para sa pasilidad ay sina Philippine Football Federation President John Gutierrez, Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman at iba pang mga opisyal ng sports organization. Samantala, susunod na aabangan sa pambansang kupunan ay ang AFC Women's Asian Cup Qualifiers, ASEAN Women's Championships at Southeast Asian Games. Para sa huling bahagi ng taong ito. Balitang pandaigdigan, halos magdadalawang linggo nang isugod sa ospital si Pope Francis dahil sa pneumonia, kung saan nananatili itong nasa kritikal na kondisyon, bagamat hindi naman nakararanas ng karagdagang hirap sa paghinga ang Santo Papa. Ayon sa Vatican Press Office, bukod rito nakitaan rin ng Santo Papa ng maagang sintomas ng problema sa kidney o mild kidney failure. Sumasailalim si Pope Francis ng high-flow oxygen therapy kung saan nananatiling alerto at well-oriented pa rin ang Santo Papa. Nagawa pang lumahok ng Santo Papa sa isang misa kasama ang kanyang mga caregivers sa Agostino Gemelli Hospital sa Roma kung saan siya nagpapagamot. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Ulo ng mga balita. Bat virus na katulad umano ng COVID-19 natuklasan ng mga Chinese virologists. Asong iginapos sa tinadtad ng pana viral. Animal rights advocates nais panagutin ng nagmalupit sa hayop. PNP, walang naitalang insidente ng karahasan sa naganap na anibersaryo ng EDSA People Power. PBBM, pinasinayaan ng pagbubukas ng Pasig River Phase 3 Project. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. National Women's Football Team, pinasinayaan ng pagbubukas ng FIFA Grade Football Pitch sa Pasay City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.